may kopya na ba kayo ng arrest warrant laban kay Senator Bongo? Ano po, kaya nga po pinabulaanan natin na hindi po totoo yun, wala pa hong warrant na lumalabas. Para kanino man. Opo. Yun po yun. Ayan na. Pero ine-expect ba ninyo na meron ding arrest warrant na ilalabas ang ICC laban kay Senator Bongo? Kung meron man siguro mga ilang buwan pa ang aantayin po natin. Kasi medyo malayo-layo pa bago maabot yung threshold. Kasi yung evidence na requirement ng ICC bago mag-pa-issue ng warrant ay certainty of conviction po. Yun yung pinakamataas na level. At yung ordinary, yung tinatawag na probable cause. Ito po, since hindi tayo miyembro, ang hinahanap nilang ebidensya ay certainty of conviction. Yun po. So, ano pa yung hinihintay? May mga ebidensya bang kinakailangan pa para maglabas ng arrest warrant kung meron man laban kay Senator Bongo? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung investigation kasi nila eh. Kaya ang pagkalap ng mga dokumento, pagkausap sa mga testigo ay tuloy-tuloy pa rin po yun. At i-remind ko lang po yung mga kababayan natin, Lakay Deo. Yes, sir. Hindi po bawal yun. Hindi po bawal na gawin po yun kasi parte pa ito ng obligasyon natin nung tayo ay naging miyembro pa. For as long as yung krimen ay ginawa nung miyembro pa tayo, ay covered pa ho yan ng jurisdiction at sinang-ayunan niya ng Korte Suprema po. Pero kung noon ay hindi pa naman opisyal ang Senator Bongo, kung siya ay parang ang tawag nito ay assistant lamang ng dating Mayor Digong sa Davao, kung pagbabasehan yung mga nakalipas na pangyayari, Senator Trillanes, sir. Yun po ang kanyang public role, yung special assistant to the president. Pero po, may mga testigo na nagsabi na siya yung tagabigay ng bayad at meron din siyang mga utos tungkol sa mga yung pagpatay ng mga kalaban nila ng kanilang drug cartel, yung mga karibal ng kanilang mga drug lord na kakampi, kagaya ni Michael Yang. So ito po yung mga pinatay ng mga Chinese sa loob ng mga kulungan. Ang sabi nung testigo, si Bongo ang pinakang boss nila. Dito po kasi si Bato, sila yung pinaka-boss nung mga pulis na nasa regular na organisasyon ng PNP, yung Oplan Tokhang. Sila yung pumapatay ng mga ordinaryong mamamayan. Yan yung mga nakahandusay sa kalye. Ito namang grupo nila Bongo, ito naman yung pumapatay ng mga kalaban ng mga drug lord na kasabwat nila Duterte.